Isa pong mapagpalang araw po sa inyo lahat. Muli po, salamat po tayo sa ating mahal na Panginoon Diyos sa mga biyaya at pagpalang pinagkakaroon po sa akin sa araw. Maraming salamat din po sa buong taong bayan at mamamayan ng bayan ng Tansa. Maraming salamat po sa inyo. Wala po tayo rito, hindi po dahil sa inyo yan. Dahil po sa inyo lahat yan. Kaya po tayo narito kayo. Ngayon po, kaya po ako naglalay po ngayon. Para po ilahad sa inyo yung nangyayari po dito sa ating bayan. Sa tingin ko naman po na panahon na para maging transparent sa inyo ang punong bayan na naglilingkod. Hindi lamang po sa mga projects o development ng ating bayan, syempre lalong-lalo na pati sa pondo ng ating bayan. Saan ba po napupunta yung pondo po natin ngayon? Alam niyo ba, ang bayan ng Tansa ngayong 2025 ay meron po tayong 1.2 billion pesos na pondo na pumapasok po ngayon sa atin. Kasama po dyan yung economic services po natin. Ganyan po kalaki ang pondo pumapasok sa atin. Kaya ngayon po ay magiging transparent po ako sa inyo. Inaalahad ko po sa inyo lahat kung sapat na po ba yan, yung pondong yan, para umabot sa buwan ng December. Baka kasi iniisip ninyo na yung 1.2 billion ay napakalaking pondo, ang dami na magagawa. Totoo po yan. Pero po, marami rin yung pinagkukunan dito yan. Nagastusin. Marami ho. Bukod sa basura, meron tayo sa kuryente, meron sa mga pasweldo, meron sa mga projects, meron sa mga supply. Kaya ho, dyan lahat po napupunta yan. Ang tanong lang naman ho, kung ito ba'y sasapat hanggang December, itong pondong ito. Yan ang mapaunawa ko sa inyo ngayong araw na ito. Gusto ko muna maging transparent po sa inyo lahat. Gusto ko pong maunawaan ninyo kung saan po napupunta ang ating pondo. Umpisahan po natin sa basura. Itong taong 2025, mula January hanggang December, buong 2025 po yan. Ang pondo po na nilagay ng dating administrasyon sa basura ay 144 million pesos. Yan po ang kabuuang pondo ng basura buong taong itong 2025 na nilagay po ng ating nakaraang administrasyon. 144 million pesos. Mula January hanggang June, hindi po ako yan. Yan po ay dating administrasyon pa. Ang nagamit ho sa pondo ng ating basura ay umaabot ho ng 117,337,000 pesos. Mula January po yan hanggang June, yan po ang pondo na nagamit sa basura. Ang pondo lang po natin sa basura buong taon, 144 million pesos. Ang nagamit na ho mula January hanggang June ay 117,337,000 pesos. Ngayon po, ang inyong lingkod ay naging punong bayan noong June 30, alas 12 ng tanghali. Parang July na rin po yan papasok. July hanggang December, ang natitirang pondo po natin sa basura ay 26,662,000 pesos na lang. Paano po yan aabot ang December? Hindi na po yan aabot. Meron po tayong deficit sa ating forecast na 104,884,000 pesos. Yan po'y dapat may pondo po tayo ng ganyang kalaki. Hanggang December po yan. Dahil kung hindi po natin magagawa itong pondong ito na 104,884,000 pesos, wala pong maghahakot ng basura natin sa buwan ng August hanggang December. Itong July, baka magawa pa ng paraan dahil may natira pang 26,662,000 pesos. Itong July, baka magawa pa ng paraan. Pero pagdating ng August hanggang December, wala na po tayo. Yan po ang problema natin. Ang tanong, may solusyon ba?
Mamaya po tayo papasok sa solusyon. Ang sunod ho dyan, ang ating kuryente. Mula January hanggang December, buong 2025, ang pinondo ho na nakaraang administrasyon sa kuryente ay 15,500,000 pesos. Ulitin sa inyo ha, 15,500,000 pesos. Yan po ang pinondo nila. Mula January hanggang December, itong taon ng 2025. Mula January naman hanggang June, ang nagastos po na nakaraang administrasyon sa pagbabayad ng kuryente ay 13,810,000 pesos. 13 million na po yan ha. Ulitin ko sa inyo, ang nagastos mula January hanggang June sa pagbabayad ng kuryente ay 13,810,000 pesos. E ang pinondo lang nila. Ang tanong ay bakit yung popondo ng ganong kalaki lang? Eh ganito lang gas mo sa 6 na buwan. Ngayon, itong buwan ng July, ang natitirang pondo pa lang, ang natitirang pondo na lang, ay 1,689,000 pesos. Mahigit sa milyon lang ang natitirang pondo para sa bayarin sa ating kuryente. Ang forecast ho natin, para magliwanag pa ang bayan ng Tansa, mula August hanggang December, ang kailangan pa natin pondo sa kuryente ay 11,477,000 pesos. Pag hindi po natin nagawa yan, madilim ang bayan ng Tansa. Isipin niyo, ang tanong, may solusyon ba ito? O mamaya tayo papasok sa solusyon. Ang sumunod ho, yung ating mga emergency workers natin, yung kanilang mga allowance, sweldo ho, nila nakukuha. Itong taon ng 2025, mula January hanggang December, ang binuo nilang pondo rito ay 70,500,000 pesos para sa ating mga emergency workers po natin. Hindi po kasama dyan yung mga regular, iba pa po yun. Yung mga regular, safe na po kayo, walang problema dyan. Ang may problema ho, itong ating mga emergency workers natin. Bakit? Mula January hanggang December, ang nagastos na po ng dating administrasyon, mula January hanggang June, ang nagastos na po ng dating administrasyon para sa pagpapasweldo ng ating mga emergency workers ay umaabot na po ng 52,697,000 pesos. Ulitin ko ha, 52,697,000 pesos na ang nagagastos po ng dating administrasyon mula January hanggang June. Ang pondo na nilaan po nila mula January hanggang December 2025 ay 70,500,000 pesos. Ang nakitira na lang po dyan ngayong July ay 17,802,000 pesos. Iyan na lang po ang natitirang pondo para sa ating mga emergency workers para makasweldo po sila. Isipin niyo yan. Ganong kalaki po ang nawawala na sa atin. Para makasweldo kayo ng buwan ng August hanggang December pa, kailangan pa po natin ng 34,858,000 pesos. Ganyan kalaki pa po ang kailangan natin para makasweldo po ang ating mga minamahal na mga emergency workers natin. Pag wala po niyan, hindi po kayo makakasweldo pag hindi po natin nagawa ng paraan. Solusyon para masustain po natin yung mga gastusin ng ating lokal na pamahalaan hanggang December po. Mula July hanggang December, una, kailangan po natin ayusin ang gastusin ng lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, yung mga walang kwenta o hindi naman talaga kailangang pagkagastusan, alisin na po natin yan. At yung pondong yon, ilaan po natin doon sa merong mga makabuluhan na mga gastusin. Yan po isa para magamit po natin.
at masustain natin yung gastusin hanggang December. Diyan po natin lalagay yan. Yung mga walang kwenta, alisin. Yung mga merong makabuluhan, doon po natin lalagay yan. Gastusin na yan. Okay po ba sa inyo? O pangalawa, sa national, hihingi po tayo tulong. Sa lahat ng bossing ho dyan, kay Congressman Ping, kasama na, para makapagbaksak po dito ng pondo sa ating lokal na pamahalaan. At para magamit din po natin sa mga additional na gastusin po natin. National, hingi tayo tulong, ibabaksak sa ating lokal na pamahalaan para magamit po natin sa mga additional na gastusin natin. Pangatlo, yung ating pong mga delinquent na mga taxpayers po natin, ating pong aayusin ang collection po dyan, yung collection efficiency. Talagang magsisipag po dyan ang ating mga kasama dito po sa ating lokal na pamahalaan na mangulit para isa rin po yan sa karagdagang pondo na makukuha natin para masustain po natin yung gastusin hanggang December. O ano po gagawin natin? Yung mga taxpayers na hindi nagbabayad, kahit kumpanya yan, kahit tao, kahit ano man negosyante yan, kukulitin po natin yan para magbayad po sila ng kanilang mga buwis. Additional po yan na makakatulong po sa ating gastusin. Pang-apat, ito po pinaka-importante. Aalisin po natin ang lahat ng korupsyon dito po sa ating lokal na pamahalaan. Lilinisin po natin ang munisipyo. Diyan po tayo magsisimula. Yung mga koleksyon natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, dapat yan pumasok sa pondo ng ating lokal na pamahalaan. Naumpisa na po natin sa palengke yan. Nag-usap na ho kami ng ating treasurer. At nung pag-upo ho natin, nung tayo na posisyon bilang punong bayan, ang koleksyon ho sa palengke ay tumaas ho ng 100%. Bakit tataas ng ganyan yan? Ibig sabihin, nung nakaraan, hindi lahat nakukolekta. Yung ibang koleksyon ay napapabigay kay Eddie, pati kay Patty. O, kilala nyo na yun kung sino si Eddie at si Patty. Kilala nyo ba si Eddie? Eddie siya. Sino ba si Patty? Pati siya. Doon napupunta ang koleksyon na yan. At sa ating lokal na pamahalaan, tinitiyak ko sa inyo, magiging transparent po tayo. At lilinisin natin lahat yan. Wala nang korupsyon sa ating lokal na pamahalaan. Lahat po na pumapasok at pondo ng ating lokal na pamahalaan, ilalahat ko po lahat sa inyo yan. Bakit? Dahil yan ang nararapat gawin. Ito talaga po yung pagbabago na ibibigay po natin at ipapakita sa ating mga kababayan. Kaya po kami, ang inyong lingkod at ang ating mga kasama ay humihingi po ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po kami na labanan din po korupsyon na ito. Kung meron kayong alam, magsabi po kayo sa amin, huwag kayong mahiya. Puntahan niyo ang magsabi kayo sa amin. At ituro niyo kung sino po yung mga kawani ng ating mga empleyado sa gobyernong yan na talagang pong doon sila pumapasok sa madilim na landas ng pamumuno. Kaya po muli, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po ang bayang tansa at mabuhay po tayong lahat.